Noong February 24, 2022 sa unang araw pa lamang ng full-scale invasion ng Russia sa Ukraine, isa sa mga pinakaunang bansang tumugon ay ang Latvia. Sa loob ng ilang oras, nagpadala agad sila ng tulong militar. Ang mga ito ay ang mga anti-tank weapon system, Stinger missile at iba pang mahahalagang kagamitan. Matapos yon, inaakala ng Russia mga kapatid na doon na magtatapos ang pagsuporta ng Latvia. Ngunit simula pa lang pala ito ng kanilang tuloy-tuloy, organisado at lumalalim na military partnership sa Ukraine dahil sa paglipas ng mga taon mula 2022 hanggang 2025. Umabot na sa higit 540 milyon euro ang kabuang halaga ng tulong militar mula Latvia, katumbas ng halos 1% ng kanilang GDP. Para sa isang maliit na bansa, hindi ito biro. Isa itong patunay na ang prinsipyo ay mas matimbang paminsan kaysa sa laki o kapangyarihan. Pag-uusapan natin mga kapatid ang malawakang tulong militar na ito ng Latvia sa Ukraine at malalaman din natin mamaya ang kompletong mga armas at mga equipment na kanilang ibinibigay. Ano-ano ang mga kakayahan nito at paano ito nakakatulong sa mismong labanan. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating in-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Noong mga unang buwan simula ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ang Latvia ay nakipag-coordinate sa NATO at European Union upang magbigay ng mga advanced na sistema ng armas sa Ukraine, kabilang ang mga anti-tank weapons, small arms at munitions. Sa sumunod na taon, naglabas naman ng isang joint declaration sina President Volodymyr Zelensky ng Ukraine at ang dating Pangulo ng Latvia na si Egils Levits. Pinagtibay nito ang kanilang pangako sa isang mutual support. Sa deklarasyong ito, inilahad nila ang layunin ng Latvia na magbigay ng tulong militar at teknikal sa Ukraine, kabilang ang suporta sa depensa laban sa agresyon ng Russia, pagtulong sa pagsasanay ng mga sundalo ng Ukraine, pagbibigay ng kagamitan at teknolohiya sa larangan ng depensa, pagtulong sa cybersecurity at demining operations at suporta sa pagsali ng Ukraine sa European Union at NATO. Sa hakbang na ito ng Latvia mga kapatid, bagaman inaasahan ng Russia na talagang magbibigay ito ng suporta sa Ukraine dahil isa itong miyembro ng NATO. Ngunit ang ikinagulat ni Putin na talaga namang hindi niya lubos akalain na ang maliit na bansang ito ay magpapakita ng napakalaking suportang militar. Noong April 11, 2024, nilagdaan ni President Zelensky at President Levits ng Latvia ang isang 10 taong security agreement na nagtatakda ng taunang commitment mula sa Latvia na magbibigay ng militar na suporta sa Ukraine na katumbas ng 0.25% ng GDP ng Latvia. Ayon sa kasunduan, ng Latvia ay magbibigay ng tulong sa depensa ng Ukraine hanggat kinakailangan. Sa taong iyon, tinatayang aabot sa 112 million euro ang itatalaga para sa militar na suporta. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng matibay na commitment ng Latvia sa pagsuporta sa Ukraine laban sa agresyon ng Russia at sa pagpapalakas ng seguridad at katatagan sa rehiyon. Ngayon mga kapatid, isa sa mga pangunahing equipment na ipinadala ng Latvia ay ang 155mm at 105mm howitzers. Ito ang mga artillery system na kayang tumama sa target mula 30 kilometers pataas. Gamit ang GPS-guided shells, pwede nitong mapinsala ang enemy positions ng may mataas na precision. Sa battlefield, ito ang mga ginagamit sa pag-neutralize ng mga artillery ng kalaban, sa pagsira ng bunkers o sa pagpigil ng troop movement bago pa sila makalapit. Sa artillery front, ang mga howitzer na ito ng Latvia ay naging bahagi ng mga counter-battery operation sa mga rehiyon gaya ng Kherson at Donetsk. Kapag may nahanap na enemy artillery gamit ang drone reconnaissance, agad itong tinatarget ng mga howitzer na may GPS guidance para wasakin bago pa ito makapaminsala. Nagbigay din ng mga anti-tank weapons ang Latvia tulad ng mga Javelin at Carl Gustav na ginagamit sa pagsabotahe ng Russian armor. Ang Javelin na kilala bilang Fire and Forget missile. Ito yung missile na nailak mo lang sa target at kahit umatras ka na, kusa na itong tatama. Ang Carl Gustav naman ay reusable at versatile. Pwede itong gamitin hindi lang para sa mga tangke kundi para rin sa mga bunkers at light vehicles. Sa mga lugar gaya ng Donbas at Zaporizhia, kung saan napakahalaga ng urban combat, epektibo ang ganitong klase ng armas para pigilan ang paglusob ng mas malalakas na unit ng Russia. Malaking tulong ang mga Javelin at Carl Gustav sa pagpigil ng armored offensive ng Russia sa urban warfare kung saan usong gamitin ang narrow streets at building para sa ambush. Ang Fire and Forget feature ng Javelin ay literal na game changer para sa Ukraine. Hindi rin nagpahuli ang Latvia pagdating sa air capability. Ilan sa kanilang ipinadalang mga equipment ay ang Mi-17 helicopters. Isa itong multi-role aircraft na ginagamit sa troop transport, aerial resupply at minsan pati sa rescue missions. Ang pagkakaroon ng air mobility ay malaking tulong para sa mga Ukrainian forces, lalo na sa mga isolated o naipit na units sa frontline. Ang Mi-17 helicopters ay nakatulong sa logistic at troop movement, lalo na sa mga lugar na hindi mararating ng sasakyan. Minsan ang pagkakaiba ng tagumpay at pagkatalo sa isang operasyon ay nasa bilis ng pagdating ng reinforcement at dito pumapasok ang mga helicopter.
Hindi rin nakalimutan ng Latvia ang mga pangunahing pangangailangan ng sundalo ng Ukraine. Nagbigay sila ng mga helmet, body armor, night vision goggles at communication gear. At isa sa pinakamahalaga ay ang encrypted communication systems. Sa panahon ngayon, hindi sapat na may radyo ka lang. Kailangan ay secure at resistant ito sa jamming, lalo na kung ang kalaban mo ay isang bansang kilala sa electronic warfare gaya ng Russia. Isa mga kapatid sa mga pinakabago at pinakamahalagang suportang ipinadala ng Latvia sa Ukraine ay ang mga advanced drones na may kakayahang magsagawa ng real-time surveillance, magbigay ng targeting information at magsagawa ng precision strike laban sa mga Russian armored units at command centers. Ang mga drone na ipinadala mula sa Latvia ay hindi lamang makakatulong sa pagkuha ng mga importanteng impormasyon tungkol sa galaw ng kalaban, kundi nagiging epektibo rin ito sa pag-target ng mga mahahalagang istruktura ng Russia. Ang mga Atlas Dynamics UAV at FPV combat drones ay ilan sa mga pinakabagong drone system na ipinadala ng Latvia sa Ukraine. At ang Atlas Dynamics UAV ay may kakayahang magsagawa ng aerial surveillance at magbigay ng mga real-time data feeds na nakakatulong sa mga puwersa ng Ukraine upang masubaybayan ang mga galaw ng kalaban. Ang mga drone na ito ay may thermal imaging at high-resolution cameras na may kakayahang magsagawa ng night vision operation. Mayroon itong 5-hour flight time at kayang mag-operate ng hanggang sa 100 kilometers mula sa base, kaya't nakakapagbigay ito ng intelligence na magiging mahalaga para sa mga ground operations ng Ukraine. Mas advanced naman itong mga FPV combat drones. Mayroon naman itong kakayahang magsagawa ng mga suicide missions gamit ang mga explosive payloads. Ang mga drone na ito ay epektibong ginagamit upang mag-target ng mga Russian armored vehicles at mga high-value targets. Ang mga FPV drones ay mabilis at epektibo sa precision strikes, kaya't nagiging isang mabisang asset ito ng Ukraine sa kanilang mga counter-attacks at mga raids laban sa mga Russian forces. Sa pamamagitan ng mga drone na ito, nakakapagbigay ang Ukraine ng real-time data na tumutulong sa kanilang mga ground commanders upang makagawa ng mga strategic decisions sa mga critical na sitwasyon. Ang mga drone na ito ay nakakapagbigay ng impormasyon na nagbibigay daan sa mga puwersa ng Ukraine na i-target ang mga Russian supply lines, artillery positions at command centers na siyang nagpapahina sa Russian military operations. Bukod sa mga iyan kapatid, isa pa sa mga malalaking suporta na ipinadala ng Latvia sa Ukraine ay ang mga armored personnel carriers. Ang mga APC ay may mahahalagang papel sa pagpapataas ng mobility at protection ng mga puwersa ng Ukraine, lalo na sa mga urban combat zones at high-risk areas. Ang mga Patria 6x6 APC na ipinapadala ng Latvia ay binubuo ng mga armored vehicles na kayang magsagawa ng troop transport at magbigay ng proteksyon laban sa mga explosive at small arms fire. Ang Patria 6x6 APC ay may 6-wheel drive na nagbibigay ng high mobility at kayang magdala ng 10 hanggang sa 12 sundalo at mga supply sa mga mapanganib na area ng labanan. Ang mga APC na ito ay may ballistic protection, kaya't ang mga sundalo sa loob ng mga ito ay ligtas laban sa mga shrapnel at maliliit na klase ng armas. Sa isang digmaan tulad ng sa Ukraine, ang mabilis na pagpapagalaw ng mga sundalo at supply sa mga conflict zones ay isang malaking advantage, kaya malaking tulong ang mga Patria APC sa mga operasyon ng battlefronts. Ang mga APC ay hindi lang tungkol sa proteksyon. Sa pamamagitan ng mobility na ibinibigay ng mga ito, mas madali para sa mga puwersa ng Ukraine na magsagawa ng mga counter-offensive at reinforcement operation. Halimbawa, kapag kailangan ng Ukraine na magpadala ng mga puwersa sa isang lugar na may mataas na peligro, ang Patria APC ay nagbibigay ng mabilis na paraan upang mag-deploy ng mga tropa at kagamitan. Ito ay mahalaga lalo na sa mga operasyon na nangangailangan ng quick reaction forces at sa mga urban battles kung saan ang proteksyon ng mga sundalo ay kinakailangan. Pagdating naman sa himpapawid, ang Russian air superiority ay isa sa mga pangunahing banta na kinakaharap ng Ukraine sa digmaang ito. At upang matugunan ang banta sa mga aerial strikes ng Russia, ipinadala ng Latvia ang mga anti-aircraft systems tulad ng Zu-23-4 Shilka. Ang Zu-23-4 Shilka ay isang self-propelled anti-aircraft system. Mayroon itong 4x23mm autocannon at radar system na ginagamit upang protektahan ang mga puwersa ng Ukraine mula sa mga low-flying aircraft tulad ng helicopters at attack drones na ginagamit ng Russia. Ang Zu-23-4 Shilka ay tumutulong sa pagdepensa laban sa mga Russian aerial assaults na karaniwang target ang mga ground forces at infrastructure ng Ukraine. Sa pamamagitan ng mabilis na pag-target at pagpapaputok ng mga explosive shells, ang Shilka ay isang epektibong countermeasure laban sa mga Russian jets at attack helicopters na nagsasagawa ng bombing runs laban sa mga Ukrainian positions. Ang sistema ng Zu-23-4 ay mabilis mag-react at mag-adjust sa mga pagbabago sa posisyon ng kalaban, kaya't nakakapagbigay ito ng isang layer of defense laban sa mga aerial threats. Bilang isang bahagi ng Ukraine's air defense network, nakakatulong ito sa pagpigil sa mga Russian strikes na kadalasang nagdudulot ng malupit na pinsala sa mga Ukrainian ground forces at supply routes. Ngayon mga kapatid, sa digmaan sa Ukraine, bagamat sinasabing dihado ang Ukraine sa malawak na puwersa ng Russia, ang tulong mula sa Latvia ay may malaking epekto sa takbo ng digmaan.
Ang mga makabagong drone, APC at anti-aircraft system ay nagbibigay ng strategic advantage na nagpapalakas sa mga puwersa ng Ukraine sa kanilang laban sa Russian aggression. Ang mga advanced drones ay nagbibigay ng real-time intelligence, ang Patria APC ay nagsisilbing mobilizing forces at ang mga anti-aircraft system ay nagsisilbing countermeasure laban sa mga aerial assault ng Russia. Sa pamamagitan ng mga sistemang ito, ang Ukraine ay nagkakaroon ng tactical advantage na nagpapalakas sa kanilang defensive operation at counter-offensive attacks. Nagkakaroon din sila ng bagong lakas para makapagpatuloy ng opensiba o makapanatili sa depensa kahit sa ilalim ng matinding pressure. Dahil din sa tulong ng Latvia, pinapabagal nito ang progreso ng Russia. Sa bawat tangke na nababasag ng isang missile, sa bawat convoy na natigil dahil sa drone strike, nasasayang ang resources ng Kremlin at napipilitan silang umurong o magbago ng plano. Tumataas ang moral ng mga sundalo ng Ukraine. Iba kasi ang pakiramdam kapag alam mong hindi ka nag-iisa at may ibang bansa na handang tumulong hindi lang sa salita kundi sa aktwal na kagamitan na nakakaligtas ng buhay. Ang suportang ito mula sa Latvia at iba pang mga bansa ay nagpapakita ng lakas ng international solidarity na nagbibigay ng malalim na epekto sa kabila ng napakalaking military superiority ng Russia. Ang mga tulong mula sa Latvia ay hindi lamang nagsusustento sa pangangailangan ng Ukraine, kundi nagsisilbing inspirasyon din ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga demokratikong bansa sa buong mundo. Kaya kung tatanungin natin kung paano nga ba naapektuhan ng military aid mula sa Latvia ang digmaan, ang sagot ay simple pero malalim. Binabago nito ang laban, binibigyan nito ng pag-asa ang depensa at pinapalakas nito ang paninindigan ng isang buong bansa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!